Saan ka ngayon kumukuha ng pangpagamot kay Tintin? Tanong nito. Baka kailangan mo ang tulong namin, dagdag pa nito. Hindi may iwasan na magkatinginan silang dalawa ni Gab at nahalata naman ni Jennifer ito. Pero patuloy pa rin ang pagkukunwari nito. May tumutulong na po sa kanya, ma'am, sagot nito. Ganun ba? Ang bait naman ng tao na yan. Oo nga, ma'am, napakabait niya po. Pero kung kailangan mo pa ng tulong ko, Camila, magsabi ka lang, ha? Sabi nito. Sige po, ma'am, maraming salamat po. Camila, pwede bang bukas maipabili sana ako sa iyo? Maraming kulang dito. Sige po, ma'am, wala pong problema sa akin. Sige, maiwan ko muna kayo dito, ma'am. Babe, babalik ka na bukas sa trabaho? Tanong ni Gab. Hindi pa. Magpapahinga muna ako. Ikaw, kumusta na bang negosyo ninyo? Tanong naman sa kanya ni Jennifer. Okay lang naman, babe. Naayos ko na ang problema. I'm sure na mamimiss mo na ako, babe. Ang tagal ko sa Amerika. Paglalambing ni Jennifer sa kanya. Ang tagal bago makasagot si Gab. Oo nga pala, babe. Siya nga pala. Kumusta na ang negosyo ninyo? Tanong nito na parang naiiba ang topic. Babe, mamaya na natin pag-usapan yan. Mas gusto ko pang pag-usapan ang kasal natin. Siguro, babe, kailangan nating matulog ng maaga. Pagkatapos natin dito ay umakyat na tayo at doon na lang tayo mag-usap sa taas. Mabuti pa nga, babe. Pagkatapos nila kumain ay umakyat na sila sa kanilang kwarto habang si Camila naman ay naglilinis sa ibaba. Pero nakaramdam siya ng konting selos. Habang nasa kwarto naman sina Jennifer at Gab ay pinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Kahit anong pilit naman ni Gab sa pag-iwas sa mga tanong nito, ay mas dumadami pa ang mga tanong nito sa kanya. Gab, ano kaya kung puntahan natin si Tintin sa kanila? Jennifer, sinabi na ngang malayo sa kanila. Bakit ka ba nagagalit? Nagtatanong lang naman ako. Pasensya na pala, babe. Sige na, matulog na tayo. At bukas may trabaho pa pala ako. Nagtaka na naman si Jennifer dahil sa haba na hindi sila magkasama at nagkikita ay hindi man lang siya nito namimast. At hindi na ito naglalambing sa kanya. Lihim siyang umiiyak habang si Gab naman ay himbing na sa kanyang tulog. Hindi na lang niya ito ginising at baka pagod lang iyon na lang ang kanyang naiisip. Kinabukasan naman ay nahalata ni Camila na tila wala itong gana at malungkot pero hindi na lang niya ito tinanong. Camila, nahalata ko kay Gab na wala na siyang gana sa akin. Napapansin mo ba na madalas siyang lumabas? Baka may babae na siya. Hindi ko nga po alam, ma'am, sagot nito. Habang hindi naman nakatingin si Camila sa mga mata ni Jennifer. Sinungaling, sabi na Jennifer sa kanyang isip. Ganun ba? Nakakapagtaka lang kasi. Maaga ka ngayong mamalengke, di ba? Opo, ma'am. Tatapusin ko lang po ang ginagawa ko, ma'am, ha? Gab, gising ka na pala. Pasensya na kagabi, babe, ha? Pagod lang talaga ako, kaya nakatulog ako. Camila, sabay ka na lang sa akin para matid na lang kita sa palengke. Tama nga, Camila, sumabay ka na lang kay Gab. Sige po, ma'am. Maya-maya ay umalis na si Camila at si Gab. Kaya madaling nagtungo si Jennifer sa kwarto ni Camila para hanapin ang susi ng sasakyan ni Gab. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang susi ng sasakyan ni Gab. Kaya galit na galit ito dahil sa nalaman nitong matagal na pala siyang niloloko ng dalawa. Walang hiya ka, Camila. Pinagkatiwalaan kita. Sabi nito sa sarili at pinagpatuloy pa nito ang paghahanap pa ng ebidensya. At nakita naman ito ang damit ni Gab. Sige lang, lokohin ninyo akong dalawa. Akala siguro nila sila lang marunong magkunwari. Dagdag pa nito. Habang nagdadrive naman si Gab ay natanong niya kung gusto niyang bistahin ang anak nila. Camila,
Ano kaya kung puntahan natin si Tintin? Sige, puntahan natin. Pero paano ang trabaho mo? Walang problema. Ako ang boss doon. Ang importante, makita tayo ng anak natin. Sige, Gab. Dinalaw nga nila ang anak nila at tuwang-tuwa naman si Tintin nang makita ang kanyang mama at papa. Papa, Mama, salamat po sa pagdalaw. Anak, magsasama na tayo ni Papa. Pagkatapos naming ayusin ang problema namin, magiging buo na tayo. At hindi na kailanman magkakalayo, sabi ni Camila. Totoo yan, anak, sabi naman ni Gab. Salamat po, sagot ni Tintin. Anak, kailangan muna naming umalis ha. Kailangan naming magtrabaho para sa kinabukasan mo, sabi ni Camila. Oo nga, anak. Kaya anak, magpalakas ka palalo ha. Opo, Papa. Hindi din sila nagtagal at nagpaalam na sila dahil may kailangan pa silang puntahan. Nay, ito po ang perang panggastos dito, sabi ni Camila habang iniaabot ang 50,000 pesos. Anak, ang laki naman ito. Sobrang sobra na to, sabi naman ng kanyang ina. Hindi na, kulang pa yan sa sakripisyo ninyo sa anak ko, dagdag ni Gab. At umalis na nga sila. Hinatid muna ni Gab si Camila sa palengke at pumunta sa trabaho. Medyo natagalan si Camila sa kanyang pagbalik kaya mas nainis si Jennifer sa kanya. Ma'am, pasensya na po ha, medyo natagalan, sabi nito habang inilalagay ang pinamili sa kusina. Sa susunod, Camila, magkasabi ka sa akin ng totoo. Kung may pupuntahan ka pa, ang tagal mong mamalengke. Pinakayaw mo na ba lahat ang paninda doon? Nahalata naman ni Camila na nagalit ito dahil nagtagal siyang nakabalik. Pasensya na po, ma'am. Sige na, magluto ka na. Tsaka umakyat sa itaas si Jennifer. At mula sa itaas, malapit sa hagdanan, ay nakatayo lang ito at pinagmamasdan niya ang kilos ni Camila habang umiinom ng malamig na juice. Napansin naman ni Camila ang pagtaas ng kilay ni Jennifer nang tingalain niya ito. Pagkatapos mo dyan, linisin mo ulit ang bahay, Camila. Ang dami ng alikabok. Bakit hindi ka nakapaglinis dito? Busy ka ba? Hindi po, ma'am. Sige po, lilinisin ko na lang po ulit ang bahay, ma'am. Okay, mabuti. Napansin na rin ni Camila ang pag-iba ng ugali ni Jennifer simula nang bumalik ito galing Amerika. Mas naging palatanong na ito at mas naging palautos na rin ito dahil dati hinahayaan lang siya nito kung ano ang gagawin.